So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Mark Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about home credit. Ako personally mga ka-lifestyle, no, wala pa po akong problema sa home credit. No? I've been using home credit almost half in a year na. No? So far, so good for me. So that's why, yung opinion ko dito mga ka-lifestyle, of course, binase ko dun sa mga lawyer na nagsasabi about sa home credit, no? If ever na nagka-problema ka. So, ako, honestly speaking, malaki yung appreciation ko sa home credit kasi they are good to me so far, no? And then, ito din yung naging takbuhan ko when it comes sa gusto kong mga gamit. So, madali nating napupuntahan to and then maliit lang yung down payment. Minsan wala pang down payment. So, that's why para sa akin, yung home credit is the best, no? Pero since napakarami mga nagtatanong, ganyan. Actually, nakagawa na ako ng live, no? May binroadcast ako, share ko sa live stream ko. Kung ano yung mangyayari if hindi nakapagbayad, na-delay, nag-due, totally wala talagang ibabayad sa home credit, ano yung mangyayari, no? So napanood nyo naman si Kuya Teps TV, no? Binanggit niya doon yung mga posibleng mangyari if ever na delay, hindi ka nakapagbayad sa home credit. So ako, I found out mga ka-lifestyle, no? If ever na hindi ka nakapagbayad sa home credit, kahit sabihin na natin 1 month, 2 months, or minsan umabot pa ng year, posibleng tatawagan ka pa rin po ng mga agent, no? And then, yun nga lang, hindi ka talaga makukulong, no? Kasi wala naman talaga nakukulong sa utang. So, pwede rin palang isole. If ever nakalun ka sa kanila ng product, yung nakuha mong product, if hindi mo na talagang kayang bayaran, as long as in good condition pa, pwede po natin isoli yan, no? Ngayon kung nasira na, then wala ka talagang ipambabayad, mas mabuti mong gawin, makipag-usap ka ng maayos sa agent ng home credit, ano, para matakal nyo kung ano yung pwede nyong gawin, no? Kasi karamihan, mayroon ako nabasang mga comment na 3 years na, 2 years na hindi nakapagbayad. Kumbaga, wala na, dinilit na yung, nag-change SIM card na, no? Paano daw nila babayaran yun, ganun, ano? Wala na yung SIM card. Actually, wala po akong idea sa mga ganun, ano? Kasi, bago natin malagin yung account natin, kailangan po talaga natin ng SIM card, ano? So, hindi natin mamomonitor yung actual na balance natin if wala tayong SIM card. So, mas mabuti nyo gawin, pumunta kayo dun sa home credit, magtanong kayo kung ano yung posible nyo gawin, paano nyo may babalik yung account nyo kung gusto nyo talagang bayaran. Ngayon, kung wala namang syempre wala namang tatawag kasi nag-change SIM card kayo, di ba? Or sinadya nyo talagang mag-change SIM card kasi wala kayong pambayad. So, walang kukontak sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung gagawin nyo dyan. Pero, yun, suggestion ko na lang, pumunta kayo dun sa mga store na merong agent ng home credit. Kumbaga, anong tawag dun? Sales representative ng agent, staff. Then, kasapin nyo kung ano yung posible nyo gawin, ano yung gagawin nyo, So, ayun, gusto ko lang iparating sa inyo, pag nagka-problema kayo sa home credit, hindi rin naman kayo pwedeng makulong. Hindi rin kayo, wala pa akong so far na prove or nakitang video na nagpapatunay na ito, nakasuhan tong taong to dahil hindi nagbayad sa home credit, So, yun, it's up to you kung paano nyo i-deal yung problema nyo sa home credit, Basta ako, so far, wala akong nabalitaang nakulong. Wala akong nabalitaang na demanda. Pero merong mga nakaka-receive. Take note, merong nakaka-receive ng mga demand letter coming from home credit. So, alam naman natin, pag
mga demand letter, posibleng gawa-gawa lang like online lending application. So, huwag kayo basta-bastang matatakot papatol sa mga ganung klaseng strategy. Again, yung home credit at saka online lending application, hindi malayo, no? Halos pare-pareho lang din sila ng sistema. Then, I would like to remind you again, if maglulun kayo sa home credit, pag-isipan nyo ng mabuti. Especially yung cash loan, sobrang laki po ng interest niyan, halos kalahati, no? Halos 40 to 50% yung magiging interest. Pero depende po yan sa term and sa term na babayaran nyo. The more na mataas yung term, of course, lalaki din yung interest. Pero kung mababa lang yung term, halimbawa, bayaran nyo lang ng 1 month, liliit din yung term. So, ganun yung strategy dyan. Pero, I highly suggest mga ka-lifestyle, pag-isipan nyo ng mabuti. No? Mas maganda kung product na lang po yung ilo-loan nyo sa home credit para in the end of the day, hindi kayo magkakaproblema. Now, again mga ka-lifestyle, this video is not sponsored by any online lending application platform, home credit, ano pa ba, basta yung mga opinion ko dito is based on my research and then based on my experience mga ka-lifestyle. Again, wala po akong problema sa home credit personally kasi active pa po ako sa home credit. So, yung mga opinion ko based on dun sa mga lawyer, then sa mga pinapanood ko mga content creator na nagbablog about home credit. So, huwag kayong matakot if ever na magka-problema kayo dito kasi wala namang nakukulong sa home credit. Yun nga lang, syempre, pag sinabi mong bibisita po talaga yan, especially kahit saan lupalo ka man ng mundo kasi meron silang mga agent, designated agent na in every places. So, pero ganun pa man, huwag kayong matakot, no, kasapin natin ng mabuti kasi then ito pa one thing mga ka-lifestyle, no, si home credit po is hindi po nang haharas, no. I think lang pero mayroon ako madalas na mabasa, no, na hinaharas sila ng home credit, no. 'Di ba, if you remember mga ka-lifestyle, during application sa mga product man or cash loan, 'di ba, ay hiningian tayo ng contact reference, isa ba yun or two, hindi ko na maalala mga ka-lifestyle. So, yun posible yung tawagan nila. And then, yung dineclare yung address, pupuntahan po nila yan. Maniwala kayo sa hindi, pupuntahan po nila yan. Ngayon, kung gawa-gawa nyo po yung address, pwede po kayong magka-problema dyan. No? Pwede po kayong kasuhan dyan. So, ang gawin nyo, makipag-usap na lang kayo ng maayos if ever na meron pumunta sa inyo or tumawag. No? So, yun lang. Huwag po natin gawing masyadong complicated yung sitwasyon para hindi kayo masyadong magkaroon ng depression or anxiety whatsoever, no. Relax lang po tayo, no. Relax lang po tayo. Wala pong nakukulong sa utang. Lahat po ng problema is nasusolusyonan, no. So, yun lang mga ka-lifestyle, share ko lang sa inyo. Again, sa lahat po ng mga nanonood ng mga videos natin, walang sawang sumusuporta. Maraming salamat po mga ka-lifestyle. Dahil po sa inyo, patuloy po tayong nag-upload ng ganitong klase ng mga content. Na alam ko naman malaki yung impact, no, especially dun sa mga problemado na talaga. No, again, relax lang po tayo, wala pong nakukulong sa utang. Pero wag po nating masyadong abusuhin para hindi tayo magkaroon ng mga consequences na sasakit talaga yung ulo natin. So, yun lang mga ka-lifestyle, peace.